nasa labas ako noon, nasa Sukwaki pa ako noon guys. Tapos nag-umu-order ako sa restaurant, kakain kami ni Adaham. Tapos nagulat kami, may nagsasaltang bomba-bomba gumaganon. Mag-iftar kami, meron kaming naririnig na sumasabog, bug-bug. Talagang rinig na rinig dito sa kusina guys. Hi guys, March 1 ngayon. As you all know kung ano nangyayari, nandito ako ngayon sa Qatar at may mga pagsabog na nagaganap since kahapon, Feb 28. Nag-start yan guys, 12 o'clock. Natutulog kami, biglang nag-alarm yung aming mga cellphone. Nagulat kami kung ano yun, tapos nakita nga namin, news alert, kaya ito ganyan, na stay at home, don't go out, ganun. Ilang beses yun, 3 beses yun. Hilong-hilo ko kahapon guys. Actually, wala akong balak mag-video today, pero para na lang ma-update kayo kung anong nangyayari. Ayun nga, simula kahapon, sunod-sunod yung mga pagpapasabog ng Iran sa sa US base dito sa Qatar nga. Alam niyo naman yan, nasa news yan, mga GCC country yung binobomba. So, ayun, ang dami ng, especially sa UAE, Bahrain, ayan, ang dami. Dito din guys. And ngayon, March 1, it's Sunday. Kaninang umaga, alas 8, around mag-alas 8 ng umaga, may pagsabog na naman. Kagabi din, ayun, parang from 12 p.m. tapos 3 p.m., 5 p.m. Basta yun, parang sunod-sunod siya. Hanggang gabi meron. Tapos ngayong ang umaga meron din. Ngayon guys, 12 p.m. na ulit. Wala pa naman kaming naririnig na pagsabog ulit. Okay naman kami dito. Malayo kami sa US base military dito sa Qatar. Pero yung mga malalapit doon, yun yung tinatamaan guys. So, sa ngayon, okay pa kami. Nakapack na din yung mga gamit namin, yung passport, yung mga ibang documents, tapos na din ako yung nag-charge namin yung mga gadget namin, kailangan full lagi. Tapos yung aking medicine kit, ayan, super important guys. Lahat kami dito nagpe-prepare. So para alam mo na kung ano man ang mangyari, prepared kami. And nag-update naman lagi ang Qatar. Yun nga, nag-aano sila sa cellphone namin. Nag-aalarm yung mga cellphone namin pagka may warning alert silang sinisend. So ngayon, yung ibang malls, yung mga ibang shop, nagsasarado na, hindi na nag-open. Kasi nga dahil nga sa mga nangyayari. Tapos yung school dito, sinabihan na din kami ng ministry, ng school na online class muna ang mga bata. So ngayon si Adham, yung anak ko, naka-online class siya ngayon, nandun siya sa kwarto. So dito sa bahay namin, kahit malayo kami guys, rinig na rinig talaga yung dagundong ng pagsabog kahit malayo kami. Lalo na siguro dun sa mga malalapit. Kaya sobrang nakakaba, pero kalmado pa din kami dito kasi alam naman namin guys na di kami pababayaan dito sa Qatar. Saka may mga pang-intercept silang sa mga missiles sa bumabagsak. Ibig sabihin, merong sumasalubong sa mga missiles para hindi siya bumagsak sa mga bubong ng mga kabahayan. Ganun. Kaya, ayun guys, pray for us here na hindi na siya mag-continue, hindi na mag-escalate yung problem, para naman maging payapa na ulit. Diyos ko naman. Ayun guys. Medyo ngayon dito kami sa bahay, nakastuck kami, hindi kami muna lumalabas kasi nga ang sa amin, wag daw munang lalabas. Ayun. Kaya dito na muna kami. Wala munang bibili or something. Buti na lang guys, may mga stock kami na pagkain dito sa freezer. At buti na lang bago mangyari to Feb 28, Feb 27, nakapag-mall na kami, nabili na namin yung kailangan namin sa labas. So, ngayon, okay na. Pwede kami magstay dito sa bahay. And yung asawa ko, mapilit pa din, lumalabas pa din siya. Kasi nga, nag-work siya sa isang, di ba,
restaurant. Tapos chine-check niya pa din. Kahapon lumabas pa siya kasi daw yung ibang staff nasa restaurant pa daw. So hindi naman pwedeng yung ibang staff nasa work tapos siya nandito sa bahay. So umalis pa din siya. Alhamdulillah, okay naman, wala namang nangyari. Okay naman siya, nakauwi naman. Pero ngayon, sabi ko nga, inshallah talaga, hindi na magtuloy-tuloy pa. Kasi yung ibang mga malls or shop sa malls, hindi na nila pinapasok yung ibang staff nila. Hindi ko alam kung yung sa work ng asawa ko, kung i-close din nila. Kasi wala naman sila sa loob ng mall, nasa labas sila. So, ayun guys, yun yung update dito sa amin ngayon. Okay naman kami, kalmado naman dito. Ang gusto lang talaga namin is wag na siyang mag-continue or mag-escalate pa ng mas malaking problema. Alam niyo naman guys, kung hindi niyo pa alam, ang Qatar po is napakaliit na bansa. So, wala kaming pupuntahan guys, sa totoo lang. Kasi nga, sobrang liit lang nito talaga. So, nakita mo naman yung pagsabog, rinig namin ng pagsabog kasi nga, kahit malayo sa amin, maliit lang naman guys ang Qatar. So, ayun. Pangalawang beses na to. Before, hindi pa ako nag-YouTube. I mean, hindi pa ako nagpo-post ito sa YouTube. Before, yung first attack dito ng Iran sa US base. Nasa labas ako noon, nasa Sukwaki pa ako noon guys. Tapos, nag-umu-order ako sa restaurant. Kakain kami ni Adaham. Tapos nagulat kami, may nagsasaltang bomba, mga ganun. As kami naman, akala namin wala lang. Akala namin may nagjo-joke. Tapos, nagulat kami. Totoo nga. Kasi, paglabas mo guys paglabas namin sa restaurant, nakita namin sa taas, may mga parang fireworks na alam mo yung, isa-isang umaakyat, tumataas na fireworks, parang ganun. Tapos, parang lahat kami na, alam mo yung, hindi namin alam kung anong nangyayari, kung totoo ba yun, kung bomba ba yun, missiles ba yun nakikita namin, or whatever. Tapos yun, may mga tao nag-confirm nga, missiles nga yung mga nasa taas. As in, ang dami nila. Isa-isa silang bumabagsak ng, parang silang alam mo yung, tumaas tapos biglang nawala. Yun pala guys, in-intercept pala ng Qatar yun. Kumbaga, hindi hinayaang makabagsak sa ground. Kaya pala nawala. Tapos lahat nun nagkagulo na. Kami, hindi namin alam kung paano kami uuwi kasi nung time na yun, ang hirap kumuha ng Uber. Siguro ang daming nagbubook dahil nga yung mga nasa labas gusto na magsiuwi. Yun yung time na nangyari yun. Pero that time, lang yun, gabi lang yun nangyari. The next day, wala na, tapos na. Unlike ngayon, kahapon ng 12 PM hanggang ngayon ng umagang 8 AM, meron kaming narinig na pagsabog. Hindi namin alam kung magkukontinue pa. Sana hindi na. Pero nagsarado yung mga establishment, tapos hanggang ngayon nag-warn ang Qatar na wag mo nang lumabas. So baka hindi pa talaga tapos. Yun talaga, sana, kasi guys, nakakakaba din, no? Kahit nasabihin natin, nandito pa din kami. Tapos yung airport, guys, hindi ko alam kung bukas na, pero kahapon, sinara, kasi nga may syempre may mga bumabagsak na missiles, guys. Syempre, yung sa Himpapawid, delikado kung magbubukas sila ng airport. Yung mga aeroplano, baka matamaan din. So, kaya normal lang talaga na isara nila. Kasi delikado din sa mga pasahero kung papaalisin nila, 'di ba? So ayun guys, yun lang yung update ngayon. At maya-maya magluluto na din ako. Ay, inshallah talaga hindi na magtuloy at safe kami dito at hindi na 'to maulit. Sa totoo lang, kawawa kasi yung mga citizen talaga na wala namang kinalaman sa gulo na 'yan. Tapos kami yung kabado lagi. Guys, ipag-pray nyo, lalo na yung mga OFW na nasa ibang bansa din, na nasa part ng GCC country, mga UAE, Bahrain, saan pa ba? Kuwait,
Ayun guys, madami. Meron ako napapanood na isang lalaki sa Kuwait daw, airport daw nasabugan. Hindi ko sure, pero napanood ko sa TikTok. Kaya grabe guys, ipag-pray nyo na wag na siyang matuloy. Magtuloy-tuloy pa, wag na. Para naman, lalo na ngayon guys, Ramadan. Imagine Ramadan, kahapon mag-iftar kami, meron kaming naririnig na sumasabog, bug, bug. Talagang rinig na rinig dito sa kusina guys. Imagine sarado na kami ha, sarado yung bahay namin, talagang kahit yung mga bintana sarado, pero rinig na rinig pa rin namin sa loob. Ayun lang guys, and thank you so much. And sana safe tayong lahat. Kung saan ka man nandoon, kung nandito ka man sa GCC, ingat lang guys. Keep safe everyone. And inshallah matapos na to. Ala Karim. Bye!